Ito yung total station ng Santa Clara International. Nikon K. Okay? Ang problema nito, hindi nagsusukat. So, hindi nagsusukat yung distance, prismless man or prism mode. Okay? So, ngayon, dinayagnos natin to kung ano yung sanhi, kung ano yung problema dyan, kung ano yung naging diferensya, bakit hindi siya nagsusukat. Okay. So, ito muna, i-on muna natin para makita natin yung reality. Power on. So, itong unit, iti-tilt natin. Okay. Baka matanong ninyo, bakit ano yung mga wire dyan na nakalagay? Bakit nakabukas yung telescope portion? Okay? So, bakit may board dyan? So, yun yung telescope niya. Ito yung part ng telescope. Nandyan na rin ang EDM mechanism. EDM CPU board at ang mga other mechanical parts ng EDM para magbigay ng distance. So, ano yung mga nakalagay po dyan? Konting ano lang natin, sabihin natin sa kanila kung ano yan. Baka kasi curious lang sila, ano ba yan? Nasa hospital ba yan? Ba't may mga ganyan? Swero. Okay. So, ito yung digital oscillation. Ito yung pinaka parang CT scan ng instrument. Ma-analyze niya rito yung tamang frequency. Yan. Maging yung mga reading niya ng volts, amperahe, at yung peak ng frequency na sinasabi niya kung ano dapat yung ma-meet ng EDM para bumalik uli sa standard. So, nakalagay yung frequency sa EDM na sa repair manual. Hindi po mababasa natin yan sa operation user manual. Nasa repair manual po yan ang specification ng mga frequency ng bawat instrument. So, ang makakaread lang yan ay ang CT scan na equipment na ito. Yan. Kaya nakalagay po dyan. At base dyan, nakikita natin na out of range yung frequency niya. So, ang gagawin natin dyan, i-adjust natin dyan kung paano yan. Pero hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung frequency noon. Basta pinakita lang natin dyan. Okay? Siyempre, ano na yan, exclusive yan sa mga technician. Hindi natin pwedeng i-reveal yan dahil pinag-aralan yan sa ibang bansa. Hindi naman yan dito na pag-aaralan natin. So, exclusive lang po yan. Hindi na po natin i-detail yan paano natin i-repair. Okay? So, paano i-analyze kung sa tao, sini-CT scan. So, para sa instrument, may ganyang equipment din. Okay? Pati yung pag-adjust natin dito, hindi na po natin ilalaborate yan kung ano yan. Kasi, itong video po na ito ay i-upload din ito ng kumpanya o ng opisina sa YouTube. So, magiging public. So, hindi po natin pwedeng i-reveal yon. Dahil yung knowledge po na yan, exclusively lang yan at pinag-aralan din ng mga engineers natin yan na technician para dito sa equipment. So, hindi po pwedeng i-reveal natin yan.
So, yun lang. Yan lang ang aming update muna dito sa instrument ng Santa Clara. So, sige nga, sabihin natin paano, nagsusukat ba yan, sir? So, measure natin. Okay? So, nakatutok yan dun. Kung talaga magsusukat yan, is magsusukat yan. Ito yung MSR1. Kung yung MSR1 na yan ay naka-prismless, pipindutin natin. Yan yung symbol ng prismless. Ayan, no? Naka-prism mode yan. So, dapat yan, within 3 to 5 seconds, mag-measure na ng distance yan. So, ibig sabihin, talagang defective yung unit. Okay? So, pansinin nyo, engineer, kung hindi pa tayo nag-measure, nag-command ng measure, ito yung frequency niya, almost 5 kilohertz. Okay? 4.975 kilohertz. Mag-command ako ng distance, ito para nakikita nyo lang ha. Sa ngayon kasi wala pa yan, wala yan, engineer. Mag-command ako ng distance, tingnan nyo yung pagbabago ng frequency. Yan, okay? So, yan. Nag-command ako ng distance. Yan. So, tingnan nyo yung graph. Okay, yung vector graph niya. So, pag in-escape ko yan, engineer, tingnan nyo yung frequency, tumaas. Pag i-escape ko yan, engineer, bababa. Yan yung frequency niya. Yan na, in-escape ko lang dito. Ayan, measure ako ulit, Measure ako ulit, Medyo equal lang natin yung screen ng total station para sabay nyong nakikita. Ito, Ayun. So, nakita nyo yung graph doon, yung nagra-run na symbol para sa measuring ng EDM ng total station na yun, Tapos, tingnan nyo naman yung vector graph ng frequency, hindi naman sobra. Hindi ko muna sasabihin niya kung anong tamang kwan dyan. So, base dyan sa 23.25 kilohertz, ito yung kapal. Okay? Pag in-escape ko yan, engineer, yan na. So, yan lang yung 5 kilohertz. Ayan, may certain value dapat yan. Imimit natin yan at i-adjust natin. So, hindi ko nasasabihin kung paano namin adjustin dito. Exclusive lang yon. Kasi maraming nanonood. Dapat kung hindi na natin sabihin kung ano man yan. Okay? So, yan lang muna, engineer. At proceed na kami sa repair. Alam na namin na maaayos ito. At yun, i-update natin yung Santa Clara once na magawa to. So, ang duration ng repair ito, pagka ganito, is maximum na yung 2 days. 1 to 2 days. Yan yung pagre-repair niyan. Okay? Maximum na yung 2 days. So, i-update natin yung Santa Clara International. Sa development ng unit na ito, magagawa kami ng susunod na video dito kung ano ng status. Sa ngayon kasi, tingnan nyo, engineer. So, totally talaga walang distance. Okay? So, mapa-prism mode man yan o prismless. So, ngayon, naka-prismless yun kanina. Nilagyan natin ng prism. Okay? So, nilagyan natin ng prism at subukan natin sa prismless. Sa prism mode. So, ito yung prism mode. May-measure ako, So, tingnan mo yung symbol ng prism mode, dash line lang. Tumatakbong dash line. So, yan. Tingnan nyo yung graph ng vector display na yan ng CT scan o oscillation. May digital oscillation ng pang-analyze. Okay? So, analyzer ng survey equipment. So, ito, yung tinitingnan natin yung measure ng distance sa yan, using prism. So, wala pa rin.
dapat yan 3 to 5 seconds lang meron na. So talagang ano siya, hindi maayos yung frequency ng board. Okay, in-escape ko na. So ito, sinubukan din natin via Prism and Prismless. So yun. Ulitin natin yung Prismless nga para ano, measure sa Prismless. Ayan o. Escape escape. Measure. Escape. Measure. Naka-Prismless yan, engineer. Ayun yung frequency nakita nyo nagbago. Ayan o. So wala. Dapat yan 3 seconds. 3 to 5 seconds. Nag-measure na yan, engineer. So yan. Hanggang dito lang muna itong update video na ito para dito sa total station ng Santa Clara. Okay. Update namin kayo.